Isa sa good question ay mag-Honda ADV ka pa ba? Kung meron naman itong X-Pulse 200 ng Hero, which is isang bagong brand dito sa Pilipinas. Pero sa India, ang tawag dito ay Hero Honda. Alamin natin ngayong araw. Tara! So tama narinig yun, netizens, automatic ang ADV 160 at ang X-Pulse EV200 ay manual transmission. Pero tignan mo naman yung build quality. Kung usapang off-road at adventure lang talaga, parang mas kayang-kayang mag-adventure yung build quality at design nitong X-Pulse EV200, di ba? At ang nakakatawa, nung in-interview ko sila, kung medyo may kaalaman kayo ng konti, ay Hero Honda yung tawag dito sa India. So somehow, may partnership silang dalawa. Pero syempre, dahil dito sa atin sa Pilipinas, ay merong reputasyon ng Honda, nagsariling brand na lang siya na independent na Hero. So, parang nakakahulugan na pagdating sa build and quality wise, ay maaasahan din itong Hero brand para dun sa mga, syempre, skeptical kung talagang okay ba tong brand na to. So, tingnan natin yung specs and features niya, netizens. Sa presyong mas mababa pa sa ADV 160 na 140,000 pesos, o diba, mapapaisip ka talaga eh. So, mas malalaki yung mga gulong niya na naka-Rayos rim, netizens. At naka-off-road tires na rin tayo dito na parang talagang kahit mga putikan or lupa ay kayang-kayang daanan ng X-Pulse 200 na to. Pagdating naman sa headlight, may maliit tayong windshield doon para bawas na rin sa ampas ng hangin kapag mabilisan ang takbo. And then meron tayong LED na headlight na naka-projector lamps and ang difference kasi ng projector lamps, netizens, ay mas buo yung bato niya sa gabi. At meron din of course sa daytime running light. For adventure talaga yung design ng headlight pa lang niya. Isa pa rin sa key features nito na kapag ka mag-off-road tayo, kaya nito i-conquer lahat ng terrain dahil meron siyang multi-terrain 3-mode ABS, which are yung regular niya is yung road. Tapos kapag ka pupunta naman tayo sa mga putikan, batuhan, off-road, and then kapag ka sa mga buhangin naman ay yung rally. Galing, no? Yung gusto natin ay nag-a-adjust din yung ABS natin doon sa terrain na dadaanan natin. So talagang ginawa siya for adventure. Makikita nyo yung pagkakatayo ng windshield niya, talagang styled for thrill yung kanyang rally style na windshield. Isa rin sa napansin ko ay meron na siyang mga built-in handguards, netizens, kaya kapag ka medyo may mga nadaanan kang mga matatalas na mga damo, ay nakakatulong din talaga yan, especially kung naiwanan mo yung gloves mo. Medyo mataas kaya lang ang motorsiklo na to, netizens, pero magaan naman siya, kaya alam ko na maida-drive pa rin to kahit ng mga Asian height na kagaya ko. 825mm to be exact, so one leg down ka nga lang dito, pero syempre kapag nag-offroad ka, ganun talaga kataas sa seat height ang kakailanganin mo, kasi bumabaon tayo sa lupa. Sasamahan mo pa syempre dyan ng dapat mataas din ang ground clearance, which is 220mm ang ground clearance nito. So, wala rin problema. Kahit magtawid ilog ka, etc. Pagdating naman sa weight ay 159 kg. So, may kabigatan kasi kung makikita nyo naman yung build quality niya, medyo malaki talaga. Napaka-brusko at machong tignan. To be exact, yung tire size nito, netizens, ay merong 1990 at 21 inches yung kanyang wheels, kaya ganun kalaki. And then sa likod naman ay 120 by 80. Naka-disc brake naman siya, both harapan at likuran. Pero syempre, naka-ABS na nga at merong 3 modes of ABS kapag mag-off-road ka. Ngayon, tignan naman natin ang engine. Meron tayong 199.6cc, kaya siya tinawag na 200, na dihabak na mas malaki ang displacement kumpara sa ADV 160, di ba? Meron 10.5:1 na compression ratio, oil-cooled, 4-stroke, 4 valves na naka-single cylinder and overhead cam with the bore and stroke of 66.5 by 57.5mm. Pagdating naman sa performance, may ibubuga ito na 14.1 kilowatts at 8,500 RPM na max power at max torque naman na 17.35 Nm at 6,500 RPM. Napakaganda rin ang placement ng kanyang tambucho, netizens. Medyo mataas para nga kapag tatawid ilog ka, hindi papasukin yung tambucho mo. Mataas siya. So kahit sa mga baha, wala kang kaproble-problema. At syempre, may built-in na rin na heat guard para hindi naman mapaso yung ating pillion ride. So safe pa rin kahit mag-aangkas tayo. For the front suspension ay naka-regular telescopic fork tayo na merong 37mm of diameter with anti-friction bushing. Habang sa likod naman ay meron tayong rectangular swing arm with 10-step preload adjustable monoshock na magiging maganda yung feedback kahit na lubak-lubak yung dadaanan natin. Ang overall dimensions niya ay merong length na 2,222mm, width na 862mm at height na 1,320mm. So it's not your regular bike. Pag nakita mo to sa kalsada, makikita mo talagang malaki. Akalain mo ang big bike pero 200cc pa lang siya at
hindi pa expressway legal. Pero para sa category niya, napaka-powerful na talaga. So kung naghahanap ka ng magdo-dominate talaga pagdating sa adventure, at kung adventure lang din naman talaga ang hilig mo, ay ito talaga isa sa mga pwedeng isama mo sa listahan. Fully digital na rin yung kanyang meter panel, LCD display pa lang, pero at least digital na, di ba? Syempre naked yung ating handlebar para sa mas rugged na feels and look kung mag-off-road nga tayo, since adventure bike nga siya. May updated USB charger din doon sa may bandang unahan sa pagitan ng handlebar at ng meter panel na kung saan pwede ka mag-charge ng smartphone mo, cable na lang kakailanganin mo, at cellphone holder para makapag-charge ka. May updated luggage plate na rin siya or bracket para kung sakali magpapakabit ka ng hybrid top box ay pwede sa motorsiklo na ito. Pwede ka rin maglagay ng mga side bags kasi ready na siya. Mahaba din syempre yung side stand niya para kapag saalanganin natin itatayo ay kayang-kaya pa rin. Tapos extended na din yung kanyang gear lever para mas maganda yung pag-shift natin ng gears kahit na off-road yung dadaanan natin. Bukod sa taller na seat height ay malapad din po yung upuan niya. Pwedeng-pwede talaga at kasyang-kasya mag-angkas. Very comfortable. Isang haba lang naman siya pero maganda yung cushion ng kanyang upuan at saka yung texture ng seat cover. Pagdating naman sa decals, nagustuhan ko rin yung decals nito. Hindi siya OA, hindi rin siya mukhang chipipay tingnan. May 4 valves lang na nakasulat ng FI dun sa may bandang ibaba. Tapos yung kanyang tangke ay meron nakalagay na X-Pulse. Tapos gustuhan ko rin yung mga decals nito. Very good yung combination, especially itong white and blue na isa sa mga pumukaw ng attention ko. Pero may iba pa kayong choice of colors na pwedeng pamilian. So di pa siya keyless, no? Di susi pa rin siya. Mga simpleng reflectors, napaka-useful na yan. Tsaka may protective boots din yung kanyang front suspension para kahit talsik-talsik ka ng mga bato or whatnot ay mapapangalagaan natin na matibay and sturdy yung kanyang suspension. So meron pa rin tong kickstart pala ni Descens, kaya may peace of mind tayo kahit na madiskarga. Pwede pa rin natin padyakan para mag-start. 5-speed constant mesh yung kanyang transmission na naka-LED na rin, pati yung mga taillight. Napakaganda rin ang taillight nito ni Descens. Very unique and has its own style. Ang ganda ng tindig niya ni Descens. Talagang brusco at macho at hindi siya mukhang putyo-putyo na motorsiklo. For its price point, masasabi ko na isa to sa mga bang for the buck talaga ngayong option for adventure bikes. Naka-diamond type frame naman yung kanyang pinaka-chassis at meron tayong fuel tank capacity of 13 liters. Ngayon pagdating sa fuel consumption, gusto ko sana matest drive muna siya para makita natin kung ano yung actual fuel consumption niya. Isa pa pala sa napag-alaman ko sa motorsiklo na to ay yung kanyang LCD display. May Bluetooth connectivity din. So pwede kang mag-turn by turn na navigation using yung kanyang digital meter panel ni Descens. Ang mga kulay nga pala na available dito ay Black Sports Red, meron silang Matte Nexus Blue, which is yung re-review natin, at saka yung Techno Blue. Alin sa mga colors na yan ang favorite, comment nyo naman sa ibaba. Para mapanatili yung magandang kulay niya, magandang gamitin dyan ay yung Extreme 1 Protection. So yan yung sikreto natin para maprotektahan, lalong-lalo na kung palagi mo itong gagamitin. Umulan, umaraw, di ba? Mapapanatili mo maganda yung kulay. Kapag lagyan mo ng protection, yung paint ng fairings niya. At yan ang Descens ang Hero X-Pulse 200 na isa talaga sa magandang option ngayon. Kaya nireview din natin. Alam niyo naman, pag mas small displacement, malapit sa puso natin yan. Para sa inyo na Descens, sulit ba ang motorsiklo na to? Gusto niyo ba makita iba pang bikes itong Hero na bagong brand at talagang lumalaban pagdating sa quality? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo din dyan sa ibaba. Baka sasakyan, meron din kayong gustong i-review. Pwede din natin i-review. Basta i-suggest nyo lang sa comment section natin. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe away.